Oo, yun yung gusto ko. Number 1, sarap kumain. Lalamunin. Shubo, pati Ay! Kaya tulog siya, wala. Gaganon ko. Bulalo. Aray! Kaya nga tumabingi yung ilong ko eh. Pansin mo tabing yung ilong ko. Sinihi ko yan. Wala lang, trip ko lang. Parang na LL ako ng madaling araw. Tulog siya. Gulat. Kasi sinubo ko. Tapos ginanon ako, kala niya ko. Ito yung tanong ko, anong pinaka-wild na ginawa ni Margaret sa lalaki? Pinaka-wild? Ano nga ba? What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast. At syempre nandito tayo ngayon sa Tritone Studios, sa Tritone Entertainment. Season 2 na po ito at maraming salamat sa mga sumusuporta. At kung gusto nyo naman ng ganitong content, mag-subscribe kayo dito sa channel para makapag 1 million subscribers naman tayo. Available din sa Spotify, pwedeng pakinggan sa kotse, mag-like at mag-follow doon. Napaka-importante po nun sa amin, pati mga comments ninyo. At syempre, diba, ngayon napaka-espesyal na naman ang araw natin. By the way, may bago akong labas na pabango, Pikutin Padrino. Available na nga pala ang Pikutin sa Shopee, sa TikTok, at syempre mabibili nyo pa rin sa Facebook. So madami naman kayong ads na mapapakinggan dyan. Anyways, papatest natin sa guest natin mamaya kung gaano kabagsik tong Padrino na to. So ang guest natin ngayon ay isang model. Malamang nakita nyo na rin siyang umi-extra sa mga iba't ibang pelikula. At syempre malamang nakapollow na nga kayo sa kanya. Naunahan nyo pa ako, di ba? Yan. So gusto ko ipakilala sa inyo, siyempre walang iba kundi si Margaret Season. Yan. Sorry ka. Di ba? Mukhang Thai eh. Di ba? Yes. Oo, mukhang Thai. Pero kaso nga lang, parang masyadong demure yung suot. Parang Hindi, ganun talaga dapat. Dapat di mo na binibigla. Dapat, syempre, konting muna tayo, demure. Nako, may sorpresa. Oo, boss. Bakit ba't wala kang pang pagawa ng aircon mo? Masyadong mainit dito, Tio Bray. Mainit ba? Oo. Kakabash sa'yo. Wala kang pang pagawa ng aircon. Kayo tigil-tigilan yung kakabash kay Tio Bray Dapat siguro... Ako yung bash nyo. Dapat siguro ka muna, magtanggal ka muna ng jacket para malamigan ka. Oo. Init nga eh. Nako, ayan na. Grabe yung sorpresa. Ikaw Grabe. Tigil mo yan. Grabe yung sorpresa. Ay, grabe naman yung sorpresa. Nung nagtanggal lang... Mainit, Tio Bray. Oh, yan oh. Grabe naman yung... sa atin, pa New Year ni Margaret to. Hindi, Merry Christmas pa lang. Yan, Merry Christmas, guys. Hindi, New Year to lalabas eh. Sige. Para putukan. Putukan niyo ako. Ay, nako. Pero ikaw, Margaret, ilang taon na? 25. 25, ayan. So, single ba si Margaret ngayon or taken? Secret. Naku, Secret. patay tayo yung mga secret. Yan yung may mga madaming binebemang eh. Magkaganon. Hindi naman, isa lang. Ay, Isa lang. Isa lang. Naku, swerte naman nung isang yun. Oo, talaga. Ayan. So, si Margaret ba? Okay. Ang first question ko sa'yo is, ano yung mga type mo sa lalaki? Type ko sa lalaki, matangkad. Nako. May balbas. Nako, okay. Tapos, ayoko ng payatot na lalaki. Tapos gusto ko mabango. Yung number 1, kailangan mabango kasi pag medyo amoy syutok, pass tayo dyan, ayoko nyan. Okay. Yun yung gusto ko sa lalaki. Okay. Matangkad, may balbas, medyo malaman, ayoko ng payat. Okay. Tapos mabango. Ano yung niya, yung itsura niya? Like chinito ba to? Mistiso? Anong... Kahit anong mata, wag lang kirat. Aray, naku, wag lang kirat. Wag lang kirat, syempre. Kasi Okay. parang kikiligin ako pag nakakirat, syempre, kala ko kinikidatan ako, pero natural lang pala. Okay. Speaking of bango, sabi mo gusto mo yung bango, di ba? Syempre, gusto mo mabango. Kahit ba halimbawa hindi ganun kaganda hindi pa ganun kapogi, pero pag sobrang bango, na-elevate ba? Ay, oo. Parang one time nagkagusto ko sa isang guy. Parang, ewan ko, gayuma niya ata yun. Bango eh. Sobrang bango. Parang hinahanap-hanap ko.
Nadayo pa ako sa kanya para lang mapunta, para lang maamoy ko siya, makita ko siya. Pero hindi pogi yung guy. Mabango lang siya. Tapos nakaamoy ako ng ibang scent. Nawala na. Parang yun yung gayuma niya sa mabango lang siya. Nako. Okay, so sabi mo, bango. May ipapatest ko sa'yo yung Picotin Padrino na pabango ko ngayon. Premium scent yan. So ito, papatest ko kay Margaret. Ayan, wait lang. Ay, nalaglag. Ayan, okay. So, yan. Gusto ko i-spray mo, tapos bigyan mo ko ng honest review. Diba? Spray mo muna. Wait lang. Oh, spray mo muna sa ano mo. Yan. May expensive, Tio Bray. Parang pag ganito yung nakatabi ko, automatic papakasalan ko. Alright. Kasi parang secure na yung future ko. Kasi may expensive. Parang parang businessman. Tycoon, ganun. So, saktong-sakto, no? Bango. Amoy yaming daddy. Saktong-saktong Padrino, no? Siya pang Tito vibes. Yung amoy niya na expensive na yummy. Ganon. Bango. Nako, so i-rate mo from 1 to 10. Yan. 10 being the highest. Mga 8. Aray, okay. Ayoko 8. ng 10, syempre perfect naman pagka 10. 8, Tama. mga ganon. Tama, mataas yung 8 ha. So halimbawa, yan yung amoy. Dung lalaki, anong gagawin mo sa kanya? Lalamunin. Ay, nako. Syubo. Ay, Pati lubot. ay. Aray ko. Tio Bray, naranasan mo na ba yun? Nasubo yung mo. Tapos sabay itlog. Aray ko. Parang, hindi pa. Parang mamaya pa lang. Combo tawag doon. Ay! Okay. So, ginawa mo na yun. Oo naman. Syempre. Okay. Sabi nga nila, pag mahal mo, kainin mo. So, yan, ma-recommend mo sa mga nanonood. Yan, Picotin Padrino. Guys, kung gusto nyo makombo ng mga misis nyo or ng mga baby girls nyo, pilhin nyo to, Padrino. Yan. Okay. Para kayo nakabayagra nito instant. Ay! Nako. Okay. So, yan. Maraming salamat dyan sa comments mo dyan sa pabango na yan. Ikaw, Tio Bray, spray ko dito. Tingin mo, mahuhumaling ka saan pag ni-spray ko siya dito. Nako. Tingin ko nga. Oo, mamaya. Mahuhumaling ka ba, Tio Bray? Pero hindi pambabae mahuhumaling dyan. Hindi naman lalaki. Ang lalaki, pag sinuot yan, yun yung ano. Ngayon, yung sinasabi mo, yung combo, ilang beses mo na siya ginawa? Depende sa mood ko. Siguro, pagbabango, pag sobrang bango, depende sa hugas. Siguro, siguro, 10 times a day. Depende sa hugas. Depende So, sa talagang- hugat. Kasi minsan trip ko lang Trip ko lang talaga yun. Yung, wala lang, kahit minsan tulog, tapos ako gising. Siyempre, ang boring. Oo. Pag nagsa-cellphone tapos sabi ko, ay, maya na ulit, boring na ulit. Kaya tulog siya, wala. Gaganon ko. Bulalo. Aray. Minsan nga, kaya nga Tio Bray, kaya nga tumabingi yung ilong ko Pansin mo tabing yung ilong ko. Siniko yan. Siniko siya kasi, wala lang, trip ko lang. Parang na LL ako ng madaling araw. Tulog siya. Nagulat kasi sinubo ko. Tapos ginanon ako, kala niya ko. Sabi ko, ayaw mo ba nun? Di ba, ang mga lalaki pangarap nila yun. Tapos ikaw, ginaganan mo lang ako. Sabi niya, di naman, mukha ka kasing zombie. Madaling araw, tapos nakakasusupsup, tulog yung taong patulog ka naman. Grabe. So, hindi nakatulog. Hindi nakatulog. Tinuloy na lang. Hindi din, galit siya. Ay. Natulog dun sa salas. Ang corny naman nun. Wala, hindi niya tinuloy kasi sabi niya magpatulog ka naman. Kasi parang sabi niya mahapdi na Tigil-tigilan mo na yan. Corny? Minsan nga dinadarpan ko na lang ng Viagra para, kasi minsan ayaw niya na Parang yung feeling ko kasi parang, ay, hindi na ba ako maganda, hindi na ba ako sexy, ba't ayaw na nito? Tapos minsan, one time, nilagyan ko yung drink niya ng Viagra. Pero hindi tumalab. Sabi niya, sakit ng ulo niya. Masakit lang yung ulo niya. Tapos sabi niya, may lagnat ata ako. Delikado. Pero ikaw, ano yung unang tinitingnan mo sa lalaki na talagang, na-attract ka? Na-attract? Outfit.
outfit. Anong tipo ng outfit yung gusto mo? Gusto ko yung mga opa style. Mga tito vibes, ganon. Opa style tito vibe. Ano yung tsura O nun? yung mga nakapolo, tapos nakatuck-in. Mga nakaslacks, tapos naka-white shoes, ganon. Okay. Gusto ko yung mga dituck-in. Kasi parang yayamanin. Parang nakaluwag-luwag sa buhay. Aray ko. Okay. Libre, akin na to ha. Akin na lang to. Uy. Walang bawi. Ang bibigay ko to sa baby boy ko. Uy. Akin na yan. Ay, wag na pala. Lumalabas pala si Pinky. Oo. Pero anyways, sabi mo, okay, yung ganon yung forma. Pero ano yung pinakamatandang edad na willing kang i-date? Depende pag romantic. Kasi ako may naging ex ako eh. Matanda na siya. Like 51. Nakilala ko siya. So ako ay 21. Yun yung last ex ko. Talagang minahal ko ng sobra. 51 years old? Bakla kasi ako magmahal. Siya, boss ko siya. Saan? Sa casino. So, nalulung sa casino siya. Ngayon, parang from boss, gumagapak siyang ganun. Kami, 3 years together. Isang taon maganda yung buhay namin para kaming para akong prinsesa. Sa kanya ko naranasan na, kasi kaya ako nagtatrabaho para sa family ko. Nung naging boyfriend ko siya, parang hindi ko na kailangan magtrabaho. Kasi siya na yung nagbibigay ng needs ng mga kapatid ko. Kahit hindi nila hingiin, provide niya. Kaya nung nawalan siya ng pera, ako lahat. So, syempre, di naman siya taga dito. Ako yung may access na, ako yung maraming paraan kasi taga dito ako sa Pinas. So, ako yung rumaraket, ako nagbabayad ng bahay, sasakyan, maintenance, padala sa anak niya. Pero nadala din ako sa forma nun. Kasi kahit matanda na siya, magaling din pumorma. Tatuan, tapos kung pumorma, naka-short tapos naka-polo shirt, naka-tuck-in, tapos shoes, bango. Naku. Pero si Margaret, paano ka ba maging girlfriend? Pag ikaw, halimbawa, naging girlfriend kita, halimbawa, paano mo ko tatatuhin? Ang ganun. Kasi ayoko naman linisin yung pangalan ko kasi pangit naman pagka ganun. Pag ako girlfriend, ako needy. Shadow kong pa-baby. Saka nang baby din talaga ako ng lalaki. Para akong housewife. Gusto ko, ayoko nang kumakain sa labas. Mas gusto ko yung ako yung nagluluto para sa guy. Tapos, gusto ko ako yung namimili ng outfit ng lalaki. Gusto ko dinadamitan ko yung boyfriend ko. Okay. Ayun, tapos bahay-bahayan. Parang ginagawa ng mga mag-asawa. Ay! Mahilig din ako mang spoiled ng boyfriend. Paano ka mang spoil? Like? Ayun, love language ko is cooking. Kasabi nga yun ang nila. giving mo, acts of service. Yes, act of service. Ako, servisyo publiko. Saka bihira lang kasi ako in love. Pero pag na in love ako, baliw talaga ako. Ayun, gamit. Gusto ko yung na-spoil ko siya sa OOTD kasi parang pagka nakita siya ng mga kaibigan ko, yung mapupuri siya, parang ako na yung pinuri nun. Ay, ang ganda naman pumorma ng boyfriend mo. Parang ako na yung pinuri kasi syempre ako naman nagdamit sa kanya nun. Ano pa nga ba? Bukod sa, syempre, alaga sa, alam mo na, hindi mawawala yun. Subo. Alright. Kailangan, para dapat may bagong flavor. Hindi para, sabi nga nila ng bababae ang lalaki pagka paulit-ulit yung putahe na kinakain. Syempre, nilagyan ko ng konting flavor. Minsan nagiging ako, madre. Minsan nagiging guro ako. Minsan nurse. Depende sa mood. Dako. Okay. So, ikaw ba, si Margaret, importante ba sa'yo ang pera para sa lalaki? Yung Oo totoo. naman. Sa akin, oo. Kasi, ko naman kung sasabihin ko na, ay, hindi ako mabibili ng pera. Ay, ako galing ako sa hirap eh. So, kaya ako nandito sa posisyon ng buhay kung nasan ako ngayon, ba't ako nasa Viva. Kasi dati, galing ako sa walang pera. Pag wala kang pera, tae ka. So, para sa akin, importante
na magkaroon ka ng partner na kahit paano, kahit hindi ganun kayaman, pero at least may pera. Kasi paano pa magde-date kayong dalawa tas wala siyang pera? Ano yung sagot mo? Ang pangit naman sa pakiramdam pagka ganun, hindi, may gusto kayong kainin, hindi nyo mabili. Ayokong mag-date ng ganung lalaki. Kasi kaya ako nagsusumikap kasi ayoko ng ganun lang ako. Madami akong pangarap, mataas yung pangarap ko sa buhay. So gusto ko, pag nakahanap ako ng lalaki, is yung kahit paano, hindi ganun kayaman, pero at least kaya niyang bilhin kung ano yung mga gusto ko, kahit man lang basic needs. So ikaw, never ka nag-date ng broke na lalaki? Nagiging broke sila nung pagka nagiging kami. Nagiging sila parang yung lalaki pag ako yung nagiging jowa, nagiging kampante. Tapos paano sila nagiging broke doon? Hindi kasi yung sa ex ko, 'di ba? From boss, bigla siyang lumagapak. So wala siya. Ako lahat. So ako lahat nagpo-provide ng mga needs. Kaso, ang mali lang kasi syempre parang nabibaby ko. Ayoko kasi hindi ako mahilig magsalita. Yung halimbawa sabihin ko sa guy na, oy, tulungan mo ako, bla bla bla. Papagod na ako magtrabaho. Pwede ba ikaw naman? Hindi ako mahilig magganon. Baga parang sa akin, astong nakaya ko, sige, gagawin ko. Ikaw dyan, gusto mo pahinga ka lang? Sige, go. Hindi ka makakarinig sa akin na kahit na anong sumbat. Kung feel mo na magtrabaho, edi go. Ganon. And so, ayun yung mali ko, nagiging kampante yung mga lalaki. So, ako yung nauubos, ako yung napapagod. Pero sa akin, dapat ang lalaki never dapat nagiging kampante. Dapat ka lagi eh. Pushing for growth ka lagi. Hindi ko din alam kasi siguro ganun ka parang feel nila siguro sobrang home pagdating sa akin. Kasi hindi nga ako nagrereklamo. Bukod sa kahit gawain lalaki, kaya kong gawin. Kulang na lang, mag-construction ako eh. So, kaya siguro, sobrang kampante nila, dun lang sila. Parang sabihin, ay, kaya naman nito. So, kaya naman ni Marga eh. So, dito lang ako, chill lang ako. So, ikaw, like for example, magkano yung number na kailangan para kitain ng lalaki para maging girlfriend si Margaret, for example? Siguro, okay na sa akin ang at least 20 or 30,000 a month. Uy, baba yun ah. Hindi, kasi aminin natin, sobrang hirap kumita ng pera ngayon. Normal job, sobrang hirap kitain. Pero, syempre, kaya ganun lang. Doon lang tayo sa tunay. Huwag naman sa masyadong mataas yung ambisyon. At least 30,000 monthly. Okay na yun. Kasi hindi din naman ako maluhong tao eh. Ang luho ko lang pagkain. Pagkain lang talaga. Diyan mo ako mapapagastos pagdating sa pagkain. Kumain, no? Yun lang yung gusto mo talaga. Oo, yun yung gusto ko. Number one, sarap kumain. Ay, naku. Mukhang masarap din kainin. Yun yung nakikita ko ngayon, no? Parang ganyan. Nakarinig ka na ba, Tio Brian, ng yung Japanese in person? Yung di ba, yung Blur? Di ba na yung Yamete? Oo. Gusto mo marinig? Sige. Hiyamete kudasai. Ang galing kuha ha? Ako yun. Kuha. Nako. Ano ko yun? Sideline ko yun sa Japanese. Pero ikaw, prior to modeling, ano yung work mo dati? Bago ako mapunta dito sa Manila, nagkatulong ako. Tapos, wedding. Saan ka galing? Anong province? Batangas. Okay. Nung namatay yung tatay ko, I was 15. 15 years old. Tapos, meron akong 6 siblings. Ako yung pangalawa. Tapos, ayun, syempre, wala kaming aasahan. So, nagkatulong ako. Tapos, tuwing Saturday lang yung pasok. Tapos, kasi syempre, minor pa ako. Hindi pa ako tinatanggap sa resto. Nung mga 16 years old, dinadaya ko yung resume ko. Tapos, eyeshadow ako color blue, dark blue. Tapos, after nun, bantay ng butik. Hanggang sa, yung butik na yon may katabi vape shop.
Eh may mga tambay doon na nagtitricks. Sabi ko, ang cool naman ng mga lalaking to. Kasi, syempre, naggagawa sila ng bilog from usok eh. So sabi ko, paano yan? Turuan nyo ako. Eh ako, natuto ko. Kasi determined ako to you, Bray. Pag gusto ko yung isang bagay, talagang pag-aaralan ko. So, siya ganda yung nag-open ng window sa akin na makaalis dun sa pagiging katulong, pagiging utusan. Yung vaping, sumasali ako ng competition, dadayo ko. Mga kalaban ko, puro lalaki. Kaya nung nagulat yung mga kalaban ko dati na, ay, ikaw na yun, dati parang tomboyin ka pa, hindi ka mukhang babae. Ngayon, ang ganda-ganda mo na. Iba talaga din yung nagagawa ng pera eh. Yung vaping yung nagbigay sa akin ng parang, pag nananalo ako, tatabi ako. Tapos bibili ako ng vape, ibebenta ko yun online. Hanggang nakaipon ako, ako ng juice line ko. So, parang lumawak yung connection ko. Yung dati, syempre pag katulong ka lang, doon ka lang, stuck ka lang doon. Pero nung nasa vaping industry na ako, madami akong mga nakilala hanggang sa nagbukas na yung parang modeling sa akin. Ever since ba maputi ka na? Hindi pa? Medyo lang. Hindi naman ako maputi. Ganito pa din. Pero syempre kasi pag nangangatulong ka, hindi ganun kaputi. Kasi syempre bilad ka sa araw eh. Punta kang palengke, magsasampay ka, ganun. Pero hindi naman ako ganun kaputi. Sakto lang. Baka gusto mo mga tulong ulit, hiring kami. Ay, sige nga. Ay, nako. Kaya- Mataas pa naman ang sweldo ng yung mga ganyan. Nako, ano yan? Apply mga ako sa'yo, boss. 50K. Mga ganyan ang sahod Boss. ng buwan-buwan. Boss amo. Yan. Yes, sir. 50K. Tapos katabi matulog. Ay, Gano'n na. so malambot. Hindi na ako sa sahig matutulog. Hindi, Boss Bri, apply ako hindi. sa'yo. Master's bedroom ka na matutulog. Oh, sige, apply ako sa'yo, Boss Bri, ah. Naku po, patay. Bed spacer, katabi. Bed spacer eh, no? Pero ikaw, ano yung mga biggest turn off mo sa lalaki? Kapag parang pag sila yung babae yung pinagagastos nila, na turn off ako doon kasi parang tapos ikikwento pa nila sa iba na, ay pre, alam mo ba, si galante yan alam mo ba, nilibre ako niyan. Parang, hello, lalaki ka, wala ka bang bayag? Parang pinamukha mo pang tamad ka, hindi mo afford bumili ng pagkain or what, kailangan mong palibre sa babae. Mismo. Oh, tsaka ikaw ba naniniwala sa 50-50 sa first date? Sa akin, oo, depende sa sitwasyon. Okay, Pero explain. syempre, depende sa sitwasyon. Kasi dati, parang friend. So alam ko yung sitwasyon nung guy. Alam ko yung sitwasyon ng galing kami sa pagiging tropa, tapos parang na-develop. First date namin, 50-50 kami. Kasi yun lang yung kaya niya. So agree naman ako doon. Pero kung halimbawa hindi mo pa masyadong kilala yung lalaki, tapos syempre yun yung ayun yung way niya para makilala ka niya. So ayun yung kailangan niyang gawin is manlibre. Depende pa rin. Depende sa sitwasyon. Pero kasi ako, hindi ako naniniwala sa 50-50. Dapat talaga lalaki. Actually, 100-0 nga eh. Ang babae dapat pinagpo-providean eh. Ganun siya eh. Yun yung mali na nangyayari ngayon for me. Hindi, kasi parang pagka sinalo lahat ng lalaki, parang naman pinakita nyo na walang kakayanan yung babae. Syempre kung mahal mo yung isang tao, mas masarap kasi sa pakiramdam kapag katulungan. Pag isa lang yung gumagalaw or gumagawa ng way sa isang relationship, mapa-family or magjowa kayo, parang mabilis makapagod pag isa lang yung puro siya lang. So mas okay sa akin kung give and take, 50-50. Tama naman yun. Tama rin naman 50-50. Ako naman, ito, 100-0 ko, first date. Pero gusto ko man lang, sa yung first babae date. nag-o-offer. Kahit hindi first date eh. Gusto ko man lang yung babae mag-o-offer din siya. Pero hindi ko na pagbabayarin. Pero yung the fact na nag-offer, Masarap lang makikita sa mo may pakiramdam. breeding.
Na hindi lang habol niya sa'yo. Pera. Oo. Doon din kasi minsan nakikita ng mga lalaki na kung ano yung intention ng mga babae. Kung pera lang ba? Ganon. Sa akin kasi, ako lagi akong nagtatanong, may gusto mo 50-50 tayo, gusto mo ako magbabayad. Minsan ako nag-o-offer Ay, ako na magbayad niyan. Hindi naman sa parang hindi naman parang sa pagiging mayabang. Kumbaga parang para mapakita ko lang din doon sa gaya na yun na hindi ko habol yung pera mo. Meron akong pera. Thank you lang din kasi nakilala kita. Naabala natin yung isa't isa, ganun. Pero sa babae, sa tingin mo, para sa mga lalaki pala, paano nila masaspot ang babae na gold digger lang sa tingin mo? Paano nila may spot? Paano nila malalaman ng mga lalaki na gold digger tong babaeng to? Offeran nila ng offeran. Pag yung babae, accept ng accept. Gold digger yon, confirm. Talaga ba? Pero di ba ang babae accept naman talaga sila? Meant to accept talaga. Nag-a-accept, pero syempre kung may delikadesa ka sa babae, syempre mahiya ka. Hindi pwede lahat ng i-offer sa'yo, tatanggapin mo. Ganun ka ba kawala? Kawalang-wala para lahat tatanggapin mo. Kahit syempre gusto natin, syempre matuto din naman tayong humindi. Kasi ako minsan ganun Pag halimbawa, kahit alam ko yung may kakayanan yung lalaki, na ibigay sa akin yung mga bagay na gusto ko, minsan tatanungin ako, gusto mo ba nito? Gusto mo yan? Ay, hindi ko gusto. Pero gusto ko. Pero nahihiya ako kasi parang syempre sobrang kapal na ng mukha ko. May one time na parang nandigaw sa akin. Sabi niya, alis ka na sa, pwede ka ba sabihin? Alis ka na sa pagbibiva, ganun. Buhayin na lang kita. Tutulungan ko yung family mo. Ako yung magkano yung binibigay mo monthly sa mother mo, sa mga kapatid mo, yung bills mo. Magkano, ipoprovide ko, stop ka, dito ka lang sa akin. Parang sa akin, medyo na-offend ako. Kasi parang pinamukha niya sa akin na, ano ba ako, inutil ba ako? O baldado ba ako? Bakit mo offeran ng ganan? Hindi pa nga tayo anong gusto mo ipamukha? Mukha ba akong pera kaya ka nagaganan? Nuhuli mo ba ako? Hindi, balay mo, nilalabas ka lang talaga or gusto ka niya talaga. Hindi din talaga ako sanay kasi simula bata ako, wala akong sinasandalan. Kahit nanay ko, tatay ko, hindi ako nasandal sa kanila. Parang kahit simula grade 3 yata ako, baon ko ako nagpo-provide, titinda ako ng mga fulboron, titinda akong banana chip. So hindi ako sanay na nahingi. Gusto ko, kung may gusto akong bagay, ako yung paghihirapan ko. Pero tama yun Na-appreciate kita dyan. Pero once na mahanap mo yung tamang lalaki, ako ay suggest na matuto ka rin tumanggap. Ayun Kasi nga, ang sabi lalaki nila. naman is meant to protect and make you feel safe Ako minsan bago matulog, minsan naiisip ko yun, nai-imagine ko na, Lord, bigyan mo naman ako. Kasi minsan, di ba, pagka 3 a.m., yung sabi nila 3 a.m. feels, pag dumadaan sa mga feed mo yung mga romantic na lalaki, yung masyadong man, parang sabi ko, ay Lord, bigyan mo naman ako ng isang ganto. Kasi parang ilang years na ba akong puro ako lang. Parang sabi ko, bigyan mo naman ako ng isang katuwang, kahit hindi lalaki, kahit babae ba yan. Bigyan mo ako ng isang tao na magiging katuwang ko. Yung handa din pasanin kung ano yung bigat ng nararamdaman ko or yung bigat ng sitwasyon. Kasi parang ang sarap ng ganung pakiramdam kasi hindi ko pa kasi nararanasan. So parang hanggang lang ako, dasal. Pero ako kasi ito, Margaret, ito yung question ko sa'yo. Sa tingin mo ba, okay, kasi lahat gusto nila yung matino, maayos, ganyan. Sa tingin mo, with the way you live your life right now, do you think makaka-attract ka ng ganung lalaki? Sa akin, ngayon, feel ko oo. Okay. Bakit sa tingin mo? Kasi, bakit nga ba? Wait lang. I mean, yung gusto mo, yung mo.
Feel ko makakahanap ako ng yung magsaseryoso ba, ganon? Oo. Or yung gagawin. Feel ko naman, I mean, seryoso. Pero the question is, yung quality ng high quality na lalaki ba? na lalaki. Oo. For now, medyo pa pala, negats pa. Okay, bakit? Kasi Sa tingin alam mo? ko din sa sarili ko, hindi pa din ako pang kaseryoso eh. Dahil? Wala, andito pa ako sa andito pa ako sa ira ko. Kumbaga parang, syempre, as a lalaki, ang lalaki kasi madadamot yan eh. Seloso yan eh. Totoo. Diba? Totoo. Territorial kami, hindi kami Oo. seloso. So, kung ikaw Tio Brian, tatanungin kita, yung girlfriend mo, makikita ng publiko na ganon, sexy star. Hindi. Ayaw mo, 'di ba? Syempre yung yung thoughts ng mga lalaki kahit gusto nila magseryoso, minsan nagiging parang bumabalik ko kasi parang syempre yung ego natatapakan eh. Pero nakakilala ako ng guy na pinagmalaki. Hindi, first time ko, may kasi ako, may ako ngayon, special someone ako ngayon. So, yun yung lalaking yun, nung nakala ko, laro-laro lang. So, di ko masyadong hanggang sa, ayun, siya, yung sinasabi mo na dapat yung mga lalaki, kapag mahal ka nila, handa nilang gawin lahat. Yung guy ngayon, ginagawa niya sa akin. Yung parang kahit hindi ko tanungin, kahit hindi niya ako, di ba yung iba mag-o-offer? Siya hindi siya nag-o-offer kasi alam niya nga na matigas ako eh. Ugali ko kasi yun. Ayoko yung masyado kong binababa. Ayoko yung, ano ba yung pinapamukha mo? Parang ganon. Alam niya na hindi ako palahingi, ganon. Pero siya, hindi siya nag-o-offer. Nagkukusa siya. So parang nung last time sa kanya ko yung dati, sabi ko, Lord, paranas naman yung yung maso-surprise ako, yung parang pagpasok ko ng room, may mga flowers, may candle. So ginagawa niya? Oo, Ilang taon yung lalaking to? 29? Naku po. Bagets pa. Pwede. Oo. Marunong sa gawaing bahay, kaya nakaka-inlove din. Okay. So Saka malaki supportive. pag-asa nito, malaki pag-asa. Sobrang laki. Ay, naku. Parang iba yung binabanggit mo, sobrang laki. Oo. Pero dalawa ibig sabihin ng sobrang laki. Sobrang laki na pag-asa. Medyo malapit na ako ma-fall. Naku. Kasi si Pinky, napapall na siya. Lagi siyang nagka-cry pag wala. Ay, naku. Pero si Margaret, ito yung tanong ko. Anong pinaka-wild na ginawa ni Margaret sa lalaki? Pinaka-wild? Ano nga ba? Ay, yung ginapos ko yung lalaki. Tapos ako yung sa kanya. Tapos nilagyan ko ng piring, nilagyan ko ng dito sa busal, sa lalamunan, tapos dito nilagyan ko ng tali, nilagyan ko siya ng yelo sa buong katawan, saka ice cream. Tapos? Wala siyang ginawa. Lang siya. Patay lang siya dun. Ako lang lahat gumalaw. So dinilaan mo? Lahat. Aray! Lahat. Aray. Tapos sabi ko sa kanya, tinginan mo ito mirror Tingin ka dito Panuorin mo lang ako. Aray! Ikaw yung boss ko ngayon. Ay! Ako yung servant mo. Naku po. Lahat ng sasabihin mo gagawin ko. Naku. Ano yung malalang pinagawa niya sa'yo? Wala naman. Kasi gentle naman yung guy na yun eh. Ano bang gusto mo? Gentle o hard? Gusto ko gentle, tapos biglang hard. Ay! Naku. Gentle, biglang hard. Tapos biglang kang sasakalin. Si ba? Si Margaret, lulok o dura? Pag walang bisyo, lunok. Pag may bisyo, ayoko ng lasa, mapait, dura. Okay. Pero ikaw ba, nasubukan mo na ba yung outdoors gawin? Ay, outdoors, hindi pa. Kahit sa kotse, mga ganon? Ay, subo sa kotse, oo. Habang nagdadrive o ano? Habang nagdadrive. Papunta saan? Zambales. So, expressway? Oo. Aray ko.
Uy, wala naman masyadong nadaan eh. Wala, bored lang ako. Sabi ko, feel the nature. Okay, so ikaw ba, anong favorite position? Sa akin, reverse cowgirl. Nakakainis. Bakit? Basta, ayoko na magsalita. Ay, nako. Saka may isa pa. Ano pa ba? Yung nakahiga na Hindi, yung siya, parang nakahiga na reverse cowgirl. doggy din siya, pero kasi di ba yung doggy wide open legs? Yung Oo. parang, doggy din siya, pero lowered yung babae, tapos naka-close fit. Ay, grabe. Grabe Ay, yan. Sakit sa masarap din ulo. yun. Saka yung isa pa di ko alam kasi yung mga position eh. May, talagang yun yung gusto ko na parang napapatili ako pag ginagawa sa akin. Alin? Demo ko ba? Alin? Anong? Yung parang nakaganan. Tapos, Oo. yan nakaganan. Spooning. Hindi. May pagkaganon, no? Spooning ba yun? Oo, may pagkaganon. Sa likod yun eh, pero nandito kasi yung guy. Okay. Nandiyan yung guy, tapos parang semi-doggy, ganun. Yan. Okay, so ako, maraming salamat Margaret sa pag-guest mo dito sa show ko. Sabihin mo naman sa kanila yung mga social media mo, saan kanila mafa-follow. Hello guys, this is Margaret. Pag ako yung pinanood nyo, bawal kayo maglulo. May libre kayong shoutout sa akin, PM lang kayo. I'm Margaret Season sa Facebook, pati po sa IG. Yun lang. Yan, okay. So ako ngayon, maraming salamat din sa Tritone Entertainment, Tritone Studios. Huwag niyong kalimutan ng Picotin Perfume, andyan, pati Picotin Padrino. Akin na lang yan, ha? Available na sa, pang-content yan. Akin na lang to. Facebook, Bango. sa Shopee, sa Lazada, at syempre sa lahat ng mga platforms natin, available yan. So, nga pala, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa channel. Pakinggan nyo rin sa Spotify. Follow nyo, rate nyo yung podcast. Mapapanood nyo to lahat. Ito nga pala si Tio Bray. Kasama ko si Margaret. Maraming salamat sa panonood and see you on the next video. Sawadee ka, kapong kap. Oh yeah, Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw ako